What's up mga kaguro at mga mag-aaral? Welcome sa continuation ng ating lesson on factors affecting career planning. Kung sa last lesson ay tinalakay natin ang personal factors tulad ng skills, interests at talents, ngayon naman ay pag-uusapan natin ang panlabas na factors, yung mga impluensya at oportunidad sa paligid natin. Kasi sa totoo lang, hindi lang sa sarili natin nakakaapekto sa ating career path. Kasama rito ang pamilya, kaibigan, komunidad, ekonomiya at maging ang teknolohiya. So tara, tuklasin natin kung paano natin mas maiintindihan at magagamit ang mga ito sa ating future decisions. Pero bago yan, ako muli ang inyong online teacher, Sir Franco, at para sa mga bago lamang natutok sa aking channel, ako ay isang SHS teachers na gumagawa ng mga maikling discussion video tungkol sa mga subject sa senior high school na bagong curriculum. Pasensya na kung maikli lamang at hindi ganong edited ang mga PowerPoint na ginagamit ko dahil sa mabilisang pag-edit dahil sa maraming gawain sa paaralan. By the end of this lesson, dapat kaya mo nang kilalanin at ipaliwanag kung paano nakakaapekto ang social at environmental factors sa iyong career decisions. Makikita rin natin kung ano pang mga oportunidad ang pwedeng magbukas ng pinto para sa'yo tulad ng scholarships, mentorships at lumalaking industriya. At higit sa lahat, matututuhan mong paanong gamitin ang mga impluensyang ito para planuhin ang career mo ng matalino. Sige, simulan natin ang ating talakayan sa isang mabilis na activity. Mga teachers, pwede nyo isagawa ito sa inyong classroom. Kunin mo ang papel mo at isulat at tatlong bagay o taong nakaka-impluensya sa gusto mong career. Baka parents mo yan, social media, mga kaibigan o paborito mong teacher. Makikita mo, marami talagang factor sa paligid natin na unti-unting nag-hashtag career goals sa isipan mo. Social influences overview. Ang social influences ay mga impluensyang galing sa mga tao at institusyong nakapaligid sa atin. Minsan hindi natin namamalayan na ang mga desisyon natin ay naapektuhan na pala ng family, friends, school at community. Pero tandaan, hindi ito masama. Ang mahalaga, alam mo kung paano ibabalanse ang mga opinyon ng iba sa kung ano ang tunay mong gusto. Una na rito ang pamilya. Ang mga family expectations na gusto ng mga magulang natin ay karaniwang mga stable careers tulad ng nursing, teaching o engineering. Kasi yan ang alam nilang makapagbibigay ng magandang kinabukasan. Pero minsan, nagiging pressure ito kapag hindi ito tugma sa gusto mo. Ang mahalaga ay kausapin at ipaintindi sa kanila ang passion mo at ipakita na kaya mong maging successful kahit iba pa ang path na gusto mo. Peer pressure. Ang mga kaibigan din malaki ang role. Minsan sumasabay tayo sa barkada, sama tayo sa STEM, sama tayo sa ABM. Wala namang masama doon, pero tandaan, career is a personal journey. Huwag mong hayaang ibang tao ang pumili ng future mo. Ikaw dapat ang driver ng sarili mong career. Malaki rin ang papel ng school. Ang teachers at guidance counselors natin ay nagbibigay ng exposure sa iba't ibang careers. Halimbawa, may career week o work immersion. Doon mo madidiskubre kung saan ka talaga nag-e-enjoy. Kaya pakinggan din natin ang mga payo nila dahil kadalasan nakikita nila ang potensyal mo na minsan ay hindi mo pa nakikita sa sarili mo. Community norms. Ang komunidad kung saan ka lumaki ay nakakaapekto rin. Halimbawa, kung sa probinsya ka at karamihan ay magsasaka, natural lang na ang mga kabataan ay nai-influence ng agricultural work. Sa urban areas naman, madalas tech o business-related ang focus. Ang mahalaga ay malaman mo kung gusto mo bang sundan ang takbo ng community mo o lumikha ng sariling landas. Ngayon naman, pag-usapan natin ang environmental influences. Ito naman ang mga external factors sa mas malawak na antas.
Kasama dito ang ekonomiya, job market technology, at maging global trends. Kasi minsan, kahit gusto mo ng career, kung hindi naman siya in demand, mahirap din magtagumpay. Kaya mahalaga ring maging updated sa mga pagbabago sa mundo. Isa sa pinakamalaking environmental influence ay ang job market demand. Kung mapapansin mo, maraming estudyante ang pumipili ng nursing o IT dahil alam nilang in demand ito at dito at lalo na sa abroad. Hindi ito masama, smart move nga kasi career planning also means being practical and strategic. Sa panahon ngayon, malaki rin ang epekto ng technology and AI sa mundo ng trabaho. May mga trabahong nawawala, pero may mga bago ring mga lumilitaw tulad ng data analyst and AI engineer. Kaya bilang estudyante, kailangan mo maging future ready, willing matuto ng digital skills at tech literacy para hindi ka maiwan sa fast-paced world. May mga kultura na mas pinapahalagan ang mga prestigious careers gaya ng doctor or lawyer. Pero dahil sa globalization, nagiging mas bukas ang mundo sa iba't ibang trabaho, from creative fields to online freelancing. Ibig sabihin, hindi lang lokal ang oportunidad mo ngayon. The world is your workplace. Habang nagbabago ang mundo, may mga bagong career din na sumusulpot. Halimbawa, dahil sa climate change, tumataas ang demand para sa environmental scientists at renewable engineers. Ibig sabihin, kung gusto mo ng career na may impact sa planeta, ito na ang panahon para maghanda. Global problems create global opportunities for young people like you. So ayan, lahat ng ito, pamilya, kaibigan, school, komunidad, ekonomiya, at teknolohiya ay pawang influences sa career planning mo. Ang challenge ay kung paano mo gagamitin ang mga ito sa tamang paraan. Hindi para magpadala, kundi para mas maging matalino sa pagpili ng direksyon ng buhay mo. Ngayon naman, pag-usapan natin ang social opportunities, yung mga pagkakataong galing sa mga tao at organisasyon sa paligid mo na pwedeng makatulong sa career mo. Ito ang mga doors of opportunity na minsan bukas na, kailangan mo lang katukin at pasukin. Kasama rito ang scholarships, mentorships, at support system na nagbibigay inspirasyon at gabay sa journey mo. Una sa listahan, scholarships. Ito ang mga tulong pinansyal mula sa gobyerno, paaralan o pribadong grupo para matulungan kang makapagtapos. Kaya kung limitado ang resources mo, huwag kang matakot mangarap dahil baka ikaw na yung next scholarship awardee, ikaw na yan. Maganda rin namang maaga kang mag-research tungkol sa mga scholarship programs para mapaghandaan mo ang mga requirements katulad ng mga nasa CHEST, TESDA, LGU, private foundation, at pwede rin yung mga academic or talent-based grants. Ang mentorship ay isa sa pinakamahalagang oportunidad. Ito yung may taong mas may karanasan na magtuturo at gagabay sa'yo. Hindi kailangan maging sikat o mayaman. Ang mentor mo basta handang magbahagi ng wisdom. Kung may teacher, coach, professional kang hinahangaan, huwag manghinayang humingi ng advice. Malaking tulong yan sa career journey mo. Ang support system naman ay yung mga taong laging nariyan para sa'yo. Minsan kapag nahihirapan ka sa pag-aaral o career decision, sila ang nagbibigay ng lakas na loob. Kasi sa totoo lang, hindi lang skills ang kailangan sa career planning. Kailangan mo rin ng encouragement at motivation. Sabi nga, it takes a village to raise a dreamer. Sa school partnerships naman, ito ang mga pagkakataong binubuo ng paaralan kasamang ng mga kumpanya o organisasyon. Halimbawa, work immersion o internship, dito mo mararanasan kung paano magtrabaho sa totoong mundo. Mahalaga ito kasi it connects classroom learning with real-life experience. So kung may ganitong opportunity sa school, sumunggaban mo na agad, mga students. Ngayon naman punta tayo sa environmental opportunities. Ito naman yung mga pagkakataong dulot ng pagbabago sa paligid, sa ekonomiya, teknolohiya o kalikasan. Sabi nga, every change brings new chances. Kung marunong kang magbantay ng mga trends, pwede mong mapakinabangan ang mga bagong career openings na ito.
Marami sa atin ngayon ang naghahanap ng career sa mga growing industries tulad ng healthcare, IT, BPM, at renewable energy. Ayon sa Dole JobSpeed Report 2022, dito mataas ang demand para sa mga bagong graduates. Kaya kung may interest ka sa mga larangang ito, magandang paghandaan muna ng habang maaga pa. Alam natin na maraming Pilipino ang nagtatrabaho abroad sa healthcare, construction, at caregiving. Pero ngayon may mga bago ring global work setups, yung tinatawag nating remote jobs. Dahil sa digitalization, kaya mo nang magtrabaho mula sa bahay bilang virtual assistant, content creator, or freelancer. Ang ganda kasi hindi mo na kailangang umalis ng bansa para maging global worker, di ba? Isa pang exciting na area, green at smart careers. Ang agritech ay pinagsamang agriculture at technology. Imagine farmers using drones and data analysis para mapataas ang ani. Kasabay nito, tumataas din ang demand sa renewable energy jobs tulad ng solar at wind energy technicians. So kung concerned ka sa environment, marami na ngayong paraan para maging eco-hero with a career. So ayan, lahat ng ito, pamilya, kaibigan, school, komunidad, ekonomiya at teknolohiya ay faawang influence sa career planning mo. Ang challenge ay kung paano mo gagamitin ito sa tamang paraan, hindi para magpadala, kundi para maging matalino sa mga direksyon sa buhay mo. Let's do a reflection activity. Sa kaliwa, isulat ang mga impluwensyang nakakaapekto sa career choices mo. Sa kanan naman, isulat kung anong mga opportunities ang maaari mong gamitin para mapalakas ito. Halimbawa, kung gusto ng parents mo ang stable career, pwede kang maghanap ng scholarship sa healthcare field. Ang goal, makita mo kung paano magpagkakabit ang influence at opportunity para sa success mo. To wrap it up, natutuhan natin na maraming forces around us na nakakaapekto sa ating career journey. Pero tandaan, hindi lang sila hadlang kung hindi guides at stepping stones kung gaano mo gagamitin ito ng mga tama. Isipin mo, anong mga influences at opportunities ang pwede mong gamitin ngayon para masimulan ang dream mo. Kasi sa huli, ikaw pa rin ang bida sa sariling success story mo. At dyan nagtatapos ang ating discussion video about sa factors that influence career planning and opportunities for your career. Muli, ako ang inyong online teacher, Sir Franco. Maraming salamat sa bumuo ng development team kung saan ibinahase ang lesson na ito. Salamat sa inyong panonood.